Amen. Okay, thank you for joining our YP worship service. Ayan, yun sa mga kaibigan natin from Mugyang Church. So yung Mugyang Church, in English, that's shepherd. Shepherd, right? Good shepherd. Ibig sabihin nun, yung Mugyang Church. Yan yung pinupuntahan nila Pastor SJ dyan sa Ortigas. Yan. So, YP, nandito pa rin tayo sa same series. Ayan, I think we will have this series for the rest of November, if I'm not mistaken. Yan. Yung the names of God. Diba? So, the names of God. I want to read from the book of Philippians. This is our main text. Philippians 3:8-9, sabi dyan sa Tagalog, at hindi lang yan para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga. Sino kaya doon nagsasalita dito? I think this is Paul, right? Walang halaga ang lahat ng bagay. O tingin kayo sa paligid nyo. Walang halaga ang lahat ng bagay, sabi niya dyan. Kung ihahambing, if you compare it, sa pagkakakilala ko kay Kristo, na aking Panginoon, itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay. Makamtan lang si Kristo. At ako na may maging Kanya. So habang binabasa ko itong sinasabi ni Paul dito, talagang you would really think, iisipin mo, ano kaya yung nasa puso nitong mamang to? Diba? Gaano ba kahalaga sa kanya yung makilala niya ang Diyos? So I wanna echo that to you. At pag-isipan yung mabuti kung gaano kahalaga sa inyo, personally sa buhay nyo, yung makilala nyo ng lubos ang Panginoong Jesus. How important it is for you. Diba? So, ito ba yung bagay na pinakamahalaga sa inyo? Ito ba yung priority natin sa buhay natin? Yung makilala natin ng Diyos? O meron pa tayong ibang gustong gawin? Diba? Ano yung iba pa nating gustong gawin? I mean, ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong dreams na gusto sa buhay ko. Now was your age. Diba? So, marami din akong gustong i-accomplish sa life ko nung nasa age ninyo ako. Diba? Pero ang tanong doon, yung mga bagay na itong gusto natin, gusto ninyo, ano yung pinakamahalaga doon? Diba? Yun ba yung makilala ninyo, makilala ko, makilala natin ang Panginoong Jesus? Kasi sabi sa Bible, bakit nga ba tayo niligtas ng Diyos? Ano ba yung essence? What is the essence of eternity? What is the essence of our salvation? Diba? So ano yung substance, ano yung essence noon? Ano yung halaga? Bakit ako niligtas? Why am I saved? Why did even God save me? A sinner like me. Na hindi naman karapat-dapat na iligtas. Bakit ba ako niligtas? Ito pala yung nangunguna sa listahan ng mga dahilan na para tayo ay makilala nating lubos. That we would know Jesus deeper and deeper. Kasi we're talking about relationship. Diba? So, just ito, isipin nyo, ano yung pinakamahalagang relationship sa buhay nyo ngayon? Diba? Oh, you don't have to answer that. Pero just think about it. Ano yung pinakamahalagang relationship sa buhay nyo ngayon? Diba? So, itong pag-uusapan natin ngayon, another name that was given to God, ito yata yung pinaka mabigat, pinaka importanteng pangalan sa Old Testament na ibinigay kay Lord. Ang maganda dito, si God mismo yung nagpakilala. At ang sinabi niya, ito, ang pangalan na ito, this is the name I want you to call me. Siya mismo yung nag-reveal ng name kay Moses. Mamaya pag-usapan natin yun. Sabi niya, ito yung itawag niyo sa akin. Mula sa iyo hanggang sa generations to come. This is the name, the most important name that you call me. Diba? So pag-usapan natin yan. Yung, nakikita niyo yan, diba? Yung L-O-R-D. Yan, yung capital L, capital O,
capital R, capital D. Diba? That's English. Obviously. Pero, there's a Hebrew name behind the capital L-O-R-D na hindi natin ma-translate sa English, sa Hebrew, at ito yung Y-H-Y-H. Diba? Kung titignan natin yon, how would you pronounce that? Pag titignan nyo, basahin nyo nga. And it's okay. Pronounce the name. Yahweh. Yahweh, without the vowels. Diba? Kasi sa Hebrew, wala namang vowels eh. So, yaan. Pero alam nyo ba, sa English translation, ginagamit yung capital L-O-R-D. Sa Hebrew, it's that. Y-H-W-H. But yung mga Jews, when they see that, they cannot even say the word. Hindi nila mabigkas. You know why? Because they revere it so much. Sobra yung paggalang nila, they don't even use that name. Na baka magkasala sila pag ginamit nila sa walang katuturan. Kaya tayo, kapag nagsasalita tayo commonly, we do not say, oh my G-O-D. We should not do that. You know, kasi it's like you're just using the name of God in vain, parang ganun, di ba? Do not use the name of the Lord in vain. So sa mga Hudyo, sa mga Jews, they never pronounce that name. You know, they never. Pero sa English, we say Lord, capital L-O-R-D. Ganun siya kataas, ganun siya ka-holy, ganun siya ganun nila talaga ginagalang yung pangalan ng Diyos. O English, grammar. Sino dito ang English student? Di ba may common name, may proper name. Pag proper name, yun yung pangalan ko, Raquel, proper name. Rachel, that's a proper name. Ang common name, teacher, I'm a teacher, common name. Si God, yan ang kanyang proper name. Yan yung pangalan talaga niya, na ipinakilala niya. Tawagin niyo ako sa pangalan na to. Ito yung special name ko na ibinigay niya sa mga tao. Ngayon, hindi nila mabigkas, kaya instead of using Yahweh, instead of using that, they use another name, yung name na Adonai. Adonai. So, which means, my Lord. And in an attempt, gusto nila talagang na gamitin tong pangalang Yahweh, dun ngayon, nag-originate yung pangalang Jehovah. Galing yan sa Yahweh, yung Jehovah. Kasi gusto nilang gamitin tong Yahweh, gamit yung vowels nung Adonai. Kaya ngayon, pag nakikita nila sa Hebrew Bible, yung Yahweh, itong Y-H-W-H, ang basa nila dyan, Jehovah. Adonai or Jehovah. Ganun siya. That's why we have all these names. Now, kailan ba ibinigay ng Panginoon yung Yahweh? Nasabi niya, gamitin niyo to. Kilala niyo si Moses, di ba? Kay Moses niya to ibinigay. Nung si Moses ay tinawag ng Panginoon, nagpakita si God kay Moses in a form of a burning bush. Yung puno na nag-aapoy pero hindi nasusunog. Nagliliyab lang siya. So God spoke to Moses and He revealed His name to Moses when He spoke to him. Diba? So alam nyo naman, diba, mga Sunday school teachers kayo dito, kung bakit kinausap ni God
si Moses, 'di ba? Kasi at that time, ang mga Jews, they were in Egypt. They were slaves. 'Di ba? Sila ay mga alipin sa Ehipto. Ngayon, nananalangin sila kay Lord na, Panginoon, tulungan niyo kami, iligtas niyo kami, from our slavery. And si Moses yung pinili ng Panginoon to be the deliverer para sa mga Jews at that time. So, just imagine, si Moses nandun siya. Umalis siya sa Egypt at that time, di ba? Tapos pinaghahanap-hanap siya ng mga sundalo nung Pharaoh. Tama, nagtago siya dun sa may, nandun siya. Naging shepherd siya. So habang nagpapastol siya nung kanyang mga sheep, nagpakita sa kanya doon ang Panginoon at tinawag siya, pinili siya, that you would deliver your nation, Israelites, from the Egyptians at that time, if you remember that. Now, Yahweh. Dito sa pagkakataong to, sa English Bible ninyo, yung Yahweh na sinabi ni God, this is my name. Meron siyang ibig sabihin doon. Meron siyang phrase na ginamit to pertain to Yahweh, which is, I am who I am. Kasi tinatanong siya ni Moses Lord, anong sasabihin ko? Sino ang tumawag sa akin? Sino ka? Anong sasabihin ko? Sino ka? And the Lord told him, I am ako ay ako. I am who I am. And then eventually, God revealed, ako, si Yahweh. Yan ang sabihin mo sa kanila. I want you to read that verse sa Exodus 3:13. Sabi diyan, sinabi ni Moises sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagdala sa akin para iligtas sila at magtanong sila sa akin, ano po ang pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? So, just imagine Moses talking directly to God. Anong sasabihin ko sa kanilang pangalan mo, Lord? Anong pangalan mo? Alam namin, ikaw ay God. Ikaw ay pero anong pangalan mo? 'Di ba? Tinanong niya. And then, God said to Moses, ako na nga ang Diyos. Sa Tagalog, pero in English, ang sabi diyan, I am who I am. Ito ang isagot mo sa kanila. Ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. I am has sent me to you. I am. And eventually, He will say the word, the name. Sabi dyan, basahin ko sa English. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord. The Lord. Sa Hebrew, YHWH, yun yung nasa Hebrew. Sa English, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. Itong name na to, yung Yahweh, ito ang pangalan ko. Pinakilala niya yung sarili niya kay Moses. The name you shall call me from generation to generation. Ito yung pangalan ng Diyos, Yahweh. Kaya pag binibigkas natin yan, it's very personal. It's different. Kasi ito yung gusto ng Panginoon na itawag natin sa Kanya. May personal meaning yan, yung Yahweh na yan. I am who I am. Yun yung ibig sabihin niya sa English, nung Yahweh. Now, maraming implications yan. There's so many implications of this name, yung Yahweh. I'm just gonna give you basic lang ngayon. Pero these truths, ang prayer ko na yung truths na to, na ibibigay ko sa inyo ngayon, will mark your heart and you will understand that every time you call on the name Yahweh, you would really understand it in your mind, in your heart, that this name, the name Yahweh, whenever you say it to the Lord, whenever you speak the name of God, it's the most important name of all na kaya nating banggitin.
It's the name that can change everything. It's the name that can change our lives forever. You know? So, I want to give you some yung basic truths quickly. Unang-una, whenever we say Yahweh, it means God exists. Simple, di ba? Very simple. God exists. May Diyos. God really is real. You know, that every time we say His name, may pangalan ng Diyos, and God really exists. Although we don't see Him, we don't see His face, we don't actually, He's not here, we don't see Him, pero He is real. Yahweh. There's a God who made everything. Yahweh. There's a God. And when we realize that, it will change the way you see things. It will change the way you see your life, your future, your career, your ministry. Everything about your life will change when you actually know for sure that God really exists. Diba? This will change people's lives pag na-realize nila, God really exists. Hindi ko alam sa inyo, when I think about the reality na God is really existing, I see two things in my mind, in my heart. Two things. I see His love, the love of God, na I'm alive, I'm saved, God has saved me. I see His love, His forgiveness, His mercy. It's all real. I see that, and I see that whenever I meditate on the cross. Na yeah, the love of God is real. God is really real, and His love is real. It's tangible. You know, hindi lang yan just my imagination. No, it's real. You know, so whenever I say that, wow, it will change me. I will be more loving towards others kasi God exists. I will be more careful with the words I say to other people because God sees me and He's there. He's not blind. He sees everything. He sees your heart. Everywhere you go, He knows what you're doing. He knows what you're thinking. He knows how you feel. He knows when you're hurt. He knows when you're angry. He knows when you're being real or being fake. God exists. He knows. Magbabago talaga ako kasi alam ko, He sees me. Diba? So, a person who really knows the reality of the existence of God lives differently. Everything is different about that person. Because that person knows that there is a God. Diba? His love, His power is real. Sabi dito sa James 2:17-18, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, I have faith, I know God exists, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. And then in 19, sabi, naniniwala ka na may iisang Diyos? You believe that there's one God. Do you believe that God exists? That there's really God? Mabuti yan, that's good. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin, even the devil knows that God exists. At nanginginig pa nga sila sa takot.
Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? You believe that God exists, right? Show it. Prove it with your speech, with your actions, with good works. Prove it. Ang mga taong naniniwalang nag-exist ang Diyos, nakikita sa pamumuhay nila, sa pagsasalita nila, sa relationship nila sa ibang tao. You believe God exists, prove it. God exists. Yahweh. May Panginoon, may Diyos. God does not change. I am the same yesterday, today, and forever. My love never changes. I do not change. My character does not change. God does not change. Sabi sa Malakay 3:6, sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. May pangako si God sa inyo. Did God promise you good things? He's gonna do it. Did God promise salvation for your family? Sabi ng salita ng Panginoon, if you believe in God, you and your household will be saved. He does not change. He's not quick to change His mind. He's not like people. He's not like us. Tayo, andali nating magbago. Diba? We are quick to change our mind. May binitawang tayong salita and then all of a sudden, ay, iba na lang. Pero si God, He does not lie. He does not change. Yung pag-ibig niya sa inyo, hindi rin nagbabago. His love for you does not change. Eh paano pag nagkasala ako? Yung pag-ibig ba ng Diyos magbabago? No. But God wants you to repent every time you sin. But His love does not change. He still loves you. Kasi ang pagmamahal niya sa'yo, hindi nakasalalay sa'yo. God's love for you does not depend on you. It depends on who God is. He is unchanging. He does not change. He's the same yesterday and today, forever. Diba? Pangatlo, una, God exists. Kung nag-exist si God, dapat makita sa buhay ko. Pangalawa, God does not change. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung ano siya dati, yun siya ngayon. Yun siya forever. Diba? Pangatlo, God has drawn near to us in Jesus Christ. Lumapit ang Ama sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Actually, talagang hindi tayo hindi natin kaya eh. We cannot go to the presence of God because we're sinners. But God wants to dwell with man. Gusto niya tayong makasama. Diba? It's the heart of God. It's the desire of God to be with us. Gusto talaga niya tayong makasama. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya yung anak niya, Panginoong Jesus, para akuin yung kasalanan natin. So anyone who believes in Jesus, may free pass kayo to go to the throne of God na hindi kayo mamamatay because of His holiness. That's why the blood of Jesus, diba, is so important. Without the blood of Jesus, we're all dead. That's the grace of God, diba? Without the sacrifice of Jesus Christ, lahat tayo ngayon, we will all go to hell. That's the truth. You know, so we must be always be thankful for what Jesus did at the cross. Gusto niyong palaguin yung pagmamahal niyo sa Diyos?
Lord, i-increase mo yung love ko para sa'yo. I-meditate niyo yung cross, yung ginawa ni Jesus. Kasi dun pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya Without the cross, there's no forgiveness of sins. Without the cross, there's no salvation. Without the cross, ano na tayo ngayon, diba? So, it's the grace of God. Yun ang yung kay Jesus Christ. At ito, John 8:56. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita niya nga ito at natuwa siya. Ang kausap ni Jesus dito ay mga Hudyo, ay mga Jews. And then in verse 57, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 years old wala ka pang 50. Paano mo namang nasabi na nakita mo na si Abraham? Just imagine, 30 plus si Jesus dito siguro. Nung kausap niya yung mga Hudyo. Sabi, wala ka pang 50, nakita mo na si Abraham? Oh. And then ang sabi ni Jesus, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Ginamit ni Jesus yung I am, same phrase, same name na ginamit ng Ama nung sinabi niya, I am who I am. Ginamit din ni Jesus yun para sabihin niya, I am. Ano ibig sabihin nun? What is Jesus saying here? Jesus is the exact representation of the Father. Kung ano yung Ama, yun yung anak. So, nung ginamit niya yung Yahweh, gusto siyang patayin ng mga tao. Gusto siyang batayin. Tumakbo siya. Kasi cliname niya na God siya at that specific moment. You know, Jesus Christ, our Lord, our God in heaven, came down here in a form of a man like us to save us. Yun yung nangyari Diba? Nasaan si Jesus ba dati? Di nandun na kasama ng Ama at ng Holy Spirit. Matagal na. He is an uncreated God. Walang lumikha. But that's our faith, diba? Yan ang pananampalataya natin. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God. Diba? So si God na galing sa langit, bumaba siya dito para iligtas tayo. And that's the reality, you know. So kung babanggitin natin yon, yung salitang Yahweh, makikita natin yung tatlong bagay na yon. Na I am who I am. Sinasabi ng Diyos, ako ay ako. Ang dapat na nasa isip natin, totoo na nag-i-exist ang Diyos. God is real. God exists. And dahil tayo nananampalataya doon, dapat mag-translate yun sa buhay natin with our actions, with our words, with our relationships. Narinig nyo na ba yung, may Diyos ba yung taong yan? Parang walang Diyos Ibig sabihin, yung buhay ng tao, hindi nakikita na naniniwala siyang may Diyos. Dapat makita sa atin yon na tayo ay may Diyos. Sa pananalita, sa gawa. Lalo na pag mag-isa tayo sa kwarto. Kasi kahit na walang nakakakita sa atin, God exists. At yung mga minemeditate natin sa puso natin at sa isip natin. Dahil ang Diyos ay nandiyan at nag-i-exist, alam niya kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Hindi lang yung mga ipinapakita natin sa iba. More importantly, what's in the heart. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Above all else. God does not change. We can trust Him
May mga pangako siya sa atin. We can trust Him. God has drawn near to us in Jesus Christ. Humility of God, grabe. Yung God na may kaharian dun sa langit, bumaba dito in a form of man. Humility, the humility of Jesus, the humility of God, grabe. Na siya ay sinaktan ng tao, pinatay siya. Pero ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Forgive them, for they know not what they're doing. It's the same humility that God wants us to have. You know, na kapag tayo ay nasaktan ng ibang tao, we will say, God, forgive them, for they know not what they're doing, instead of fighting back. Kasi we know that God exists. He sees everything. Diba? So, in Psalm 9:10, I want to end here. Sa inyo, nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo. Those who know your name, trust in you. Lahat ng may alam ng pangalan nyo, Yahweh, nagtitiwala sila sa inyo. Dahil hindi ninyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Never tayong itatakwil ng Diyos. He will never forsake us. He will never leave us. Diba? Pangako ng Panginoon yan sa atin. So, kung alam natin, ang pangalan niya, siya ay si Yahweh. Pwede tayo magtiwala sa Kanya. Dahil siya ang Diyos. At kahit kailan, hindi niya tayo itatakwil. Diba? So before we have our Connect group discussion points, let's pray. Panginoon, we highly, highly revere your glorious name, Yahweh. We honor your name, Lord. We glorify your name. We worship your name. You are our God, our Yahweh. We love you, Lord. And Lord, sa tuwing babanggitin namin ang pangalan mo, lalo ka pang magpakilala sa amin, Lord. Lalo naming maintindihan ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan mo, kung sino ka, Panginoon. And Lord, revelation, transformation. Reveal to us who you are and transform us, Lord. In your name, Jesus, we pray. Amen.